So guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, talagay sa playlist. The Spiritual Life and Other Topics in Life 2024 to 2090. So, dalawang 20 minutes tayo ngayon. Okay. Mag-update tayo sa mga radiation nito, sa mga bato, sa ating Spiritual Life and Other Topics in Life. So, nakisip-isip talaga ako. Matagal-tagal akong explain ngayon, dalawang na araw. So ito yung EMF tester to, hindi to siya maingay, hindi bulgar o show if na makadisturbo sa iba. Pwede sa silent mode at saka noise mode. Ito rin yung guide na gamit natin. Buong kanto ng kwarto, bahay, lagyan natin ng ganito. Punta natin talaga guys. Kasi nung nangyari kang Doc Willie Ong, hindi siya smoker, hindi siya palainom, hindi siya nagdodroga doon, wala. As in, food lang. Saka wala lahat tayo exposed talaga, lahat tayo sa radiation. All the places have many radiation, especially araw at lalo na mga gadgets, cellphone tower, kuryente. Kahit sa mall guys, ibang mall mataas sa radiation. Yun na siguro, at lalo na ang super stress area, yung may sa kalsada na maraming wires doon na mga kuryente, na maraming sasakyan, yung init niya, yung radiation, wala kasing naka-explain dyan kung anong gagawin ng mga doctors, mga medical doctor. Sa ibang mga scientist, tawag doon electrosmog. Para siyang hindi siya nakikita, para yung apoy ng araw, yung sinugba, yung ihaw, yung init niya. So dandan, yung parang sa ref, di ba ito yung sa gilid sa refrigerator, yung init ng gilid niya, yun ang radiation, yung init niya, yung hingaw, yung singaw niya, yung labas ba, na init. Yun. Hindi man siya super init, pero medyo warm siya, mainit. Yun. Pati yung laptop, yung mga PC, yung mga personal computer, yung screen niya, yung init niya, yun ang tinatawag na radiation. Yun, pag tayo naka-expose araw-araw doon, yun ang una, mapuprone tayo sa stress. Sakit ang ulo, pag laging stress, chronic stress, yun ang nagkakos tayo ng cancer. Para ni Doc Willie Ong, vlogger yun, di ba? Nasa tapat yun sa cellphone, di ba? Tapos nagtatrabaho siya sa hospital. So siyempre mga x-ray doon, mga CT scan, so mga technology, mga gadgets ngayon, meron yan nilalabas na radiation. O yun, yung parang high-tech nga siya, pero meron siyang side effect. Itong mga crystal na ito, itong shungite na black, protection sa radiation. Pero itong bracelet is not enough, hindi siya kaya lang. Pero itong shungite ito, parang 1 yata 350, parang 1/4 tong dalawa. Ito 1.88 ml. Yung 6 mm lang na sukat ng bilog na bracelet 300. Pero yung pag 8 mm pala siya, 350 pala siya. Meron pala siyang option sa Lazada. Yun lang din na 1/4 guys, itong dalawang black. 700 ang isa. Yun. Necklace siya dalawa, 350 dalawa. So magawa ko ng dalawang necklace. Apat na 350 yan. So yan itong dalawa. Hindi to price tag. Itong necklace na puti na selenite, pang memory stone to siya. At itong magnetic is pang pain reliever siya. Pero ngayon, nagtataka ako ngayon na high-tech na tayo, maraming ilaw, masaya, maraming internet. Pero bakit marami tayong nagkakasakit? Parang hindi siya forever living talaga. Pero noong sigurong panahon ng mga panahon ni Adan at Eva, walang internet yun. Walang kuryente, walang mga power lines, di ba? Basin nature lang talaga siya, araw. Kung imagine mo, siguro based on sa ating kasalanan, meron tang high-tech technology, high-tech din yung problema natin. Yun lang din siguro na parang the knowledge of good and evil. May good at may evil. Yun. So lahat ngayon, doon ang kasalang tao, ano-ano na mga kinakain natin, iniinom, ano-ano lang ang mga ginagawa. Siguro, yun siguro dahilan guys. Itong radiation, high-tech nga ang kuryente, pero high-tech din yung ano niya, yung mga consequences ba. Mga maingay ang aso.
Hoy! Hoy! Shh! Walang tao. Agaw, walang tao. Sensya na. Yun lang din na ngayon ang mga naisip ko. Wala tayong ligtas eh. Lahat tayo nandito sa city, sa bukid. Bawal naman sobrang dilim doon. May mga ahas. May mga masasamang tao doon. May mga masamang espiritu. So dito lang talaga tayo dito sa city. Sa syudad. Pero dito sa syudad, may ilaw, may mga pulis, may mga military, magpoprotect sa'yo. May mga CCTV. Pero ang radiation ng kurente, yung sa poste ng radiation, sa kurente guys, yung kahoy. Imagine mo pag maluwag pala yung mga wiring sa kurente, susunugin niya. Biro mo, poste mismo ng wire. Sa mga spaghetti wire na yung mga parang ang daming wire sa poste, sa bahay, sa gilid sa kalsada. Sinusunog niya. Dun sa gate namin, kinain niya yung poste niya. Parang sinunog eh. Biro mo, gaano kalakas ang kurente, ang radiation ng poste sa kurente. Kinain niya mismo. So imagine mo siya, kung yun ang bahay mo na malapit sa kurente. Kasi ang sabi ng mga doktor, yung radiation, yung EMF electromagnetic. Alam mo na, gaano karami yung lugar na maraming wires. Ilang building, ilang barangay. Siyempre, parang ang lakas. Kung i-imagine mo, special effect mo yung kurente. Ang lakas nun. Hindi mo siya nakikita, pero yung singaw ng kurente, sobrang lakas. Hindi man siya direct. Yun lang din na, kahit sa mga highway, super highway na mga transmission line, yun lang din. Pero high-tech nga cellphone, yung pagtawag mo, yung paghawak, yun sabi daw wag ilalapit yung ulo dito sa cellphone. Lagi na mag-messenger, mag-cellphone. Kasi ang radiation talaga. Nagpapasalamat tayo sa technology. Pero lalo na mga pagkain ngayon, nagmamadali tayo pupunta sa school. Hindi siya masama ang school at work. Yan talaga, excuse me, yun ang basic. Pero yung sobra na dito tayo sa mundo, hindi natin alam yung ginagawa natin, or we don't understand kung sino tayo, ano bang ginagawa natin, ano bang mga bagay na gawa-gawa natin. Kaya gaya ka lang sa mga bisyo sa kapitbahay mo, hindi mo pala alam na yun pala ang dahilan ng sakit mo, or yung dahilan ng problema mo, or the cause of misery, yung dahilan ng kalungkutan, the problem. Kasi hindi naman siguro kailangan ng ibang tao para maging masaya ka. You can be happy within yourself, kasama si God Yahweh, at lalo na kasama yung loved ones mo. Pero hindi lahat ng tao na kinakausap mo o nakikita mo ay maging kaibigan at maniwala ka sa sabi nila. Pinamanigarilyo sila doon, mag-alak, magdroga doon. Namimili talaga ako ng friends. Kahit sa Bible, tell me your friends and I will tell you who you are. Hindi lahat ng kausap mo, kilala mo, mayroon parang respect, pero may konting boundary. Hindi lahat ng magaling magsalita doon, bait-baitan, ay friend na. Kailangan talaga na nakikita natin yung hindi lahat ng tao mag-a-agree sa belief mo or sa mga paniniwala mo, sa mga idea. Iba talagang idea ko. Yun lang din na ngayon, papasalamat ako ni God Yahweh na mayroon tayong ganito. Pinaligid ko talaga lahat ng bahay. Noong simula nagsakit si Doc Williong, yun lang din na siguro itong mga compressor, yung mga grinder, mga cutting disc, yung mga nasa trabaho, mataas sa radiation yun. Yun na lahat ng bahay, lalagyan ko lahat ng kanto dito. Tatlo. Ginugrupo-grupo siya ka ng ganito. Kasi alam ko ang radiation, totoo talaga yan. Yung init niya. Yun dahilan na mataas na stress, hindi sa school, sa highway, sa kalsada talaga na maraming wire. Imagine mo, dadaan ka lang. Hindi ka magtatambay dun sa kalsada. Nagdaan ka lang, dumaan lang, naglalakad ka lang. Pero yung pupunta ka sa mall, maggala ka o magpasyal, meron ka talagang maramdaman something. Lalo na kung magsistay ka sa mga arcade game, yung mga nasa fun house, yung mga nasa Tom's World, tinetest ko talaga yan. Yung mga machine, yung mga arcade game, mataas pala sa radiation yun. Hindi ako naninira dyan. Tinetest ko talaga siya. Kurente, pati na yung mga
TV na mga touchscreen na nasa mall. Dinitikitan ko talaga, ako lang ako lang taong may ganito eh. May ano eh, pero sa buong mundo may 300 lang na taon bumili nito sa buong mundo. 300 person lang. Hindi siya 1,000. Yan. Yun na talaga na-observe ko at nag-i-investigate ako. Parang makapal na wala makasabi ka nga, oh, parang uungan eh. Nung matulog talaga ako, masakit ang ulo ko. Lagi ko itong sinasama-sama sa bag ko, sa sling bag ko. Pag masakit ang ulo ko, parang naaantok ko. Tinetest ko talaga ang lugar. Specific na lugar saan sumakit ang ulo ko, masama ang pakiramdam ko. Talagang doon sa mall guys, sa mga Walter doon, dito sa Dasma, sa Walter. Tinetest ko doon, yung naghintayan ng jeep. Mainit. Sabi ko, 7 ang reading. Sabi ko, totoo nga eh. Pero sa loob ng mall, mga 1 lang ang radiation o 0.40 lang. Pero alam mo ba yung electric fan na sa bahay mo, yung sa kwarto mo or kahit aircon, mataas na radiation yan. Mga 0.40 to 0.60. Oh, half cancer. Ang pinaka highest level ng radiation is 0.40 dito sa reading niya. Pero itong cellphone, wala to siya masyadong radiation, mga 0 lang. Pero pag magtatawag ka, mga 0.10 o 0.20 lang ang radiation. Pero iglap lang, saglit-saglit lang yung radiation sa cellphone. Lahat guys, inimbestigahan ko lahat. Pero itong compressor na yung lakas, umabot ng 132. Kawawa talaga mga construction boy. Kasi kailangan nila ng mga ganito, lalo ng tapat sa araw. Sa trabaho kasi ang radiation talaga totoo siya. It's really harmful talaga siya. Hindi mo ma-explain kung tama ba ito, hindi. Pero ako, nagpapaliwanag lang ako dito. Na kailangan talagang may ganito ka. Ito, shungite, necklace, at bracelet. Kahit konti lang. Ito, sobrang ko lang to sa akin tong white eh. At ganito lang. Ito kalami, 4. Yan. At saka may ganito ka sa bahay. Iba talaga guys. Ako, witness ko talaga, bago ako bumili ng ganito, sakit, lagi talaga sumasakit ang ulo ko. Kahit dito na ako sa malayo sa kalsada at malayo sa wires, okay, sa subdivision namin. Malayo na distansya, konting distansya ang mga sasakyan, highway, at mga wires doon sa mga kuryente. Pero mayroon pa rin akong nararamdaman na something. Kahit yung mga kuryente lang na mga wifi. Malakas din tong wifi guys. At pati na tong refrigerator, yung init niya, yung parang singaw niya, yung tawag na radiation. Noon kasi noong 2018, yung kunti yung bahay namin na tinirahan, kunting lugar lang, maiksi. Tabay ko yung refrigerator, imagine mo yung init noon. Pero wala tayong choice eh, wala tayong option. Yan na talagang dahilan na lagi mainit ang ulo mo, parang emotional ka, parang feeling broken hearted ka, parang feeling mo negative ang isip mo. Di ko alam, di ko naintindihan na ang ating mga bagay na gusto pala, yung mga nahiligan natin, yun palang nakakasira sa atin. Diba? Yun palang nakakasama din sa buhay natin. Hindi lang natin alam. It's a bad addiction. Addict ka nga, pero masama siya na addiction. Yun lang din na ngayon yung mga computer shop, yung mga PC, naglilimit na talaga ako. Parang na-observe ko, totoo talaga, na there's something wrong. Oh. Unsa man? Oh. Oh, nya na. Oh, mana? Oh. Yun lang din masasabi ko ngayon sa panahon guys, na who cares? Sino ba nakaalam nito sa city? High-tech ang sasakyan, ilaw ang lugar, ang saya-saya, marami kang nakikita ng mga ilaw, kuryente, cellphone, o nalibang ka nga, yung nasaya ka nga sa lugar, sa mga gadget, o mga internet. Yes, it's fun, totoo nga siya. Pero, ang kabayaran dyan is something radiation. Yung radiation, turn to stress. Pag sobra kang stress, kasi may reaction sa body mo katawan mo Yun ang iba, pag sobraan, nakaka-cancer. Mga kinakain dito sa city, ano lang tayo, sorry.
Kinakain natin tuyo lang, di ba? Corn beef, beef loaf, mga ganun lang. So, maganda pa rin ang semi-bukid life. Hindi naman yung super bundok talaga ng layo ng lugar. Yung semi-bukid siya na malapit sa syudad. Okay, na makatawag ka ng pulis doon, hindi siya floody area. At yun sa susunod siguro. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Ngayon po ay December 14, 2024. Alas 8:40 ng gabi. Sabado. Friday the 13th pala kagabi. Yun rin masasabi ko na ligtas ang may alam. Okay, simple lang tong bagay ito na in-explain ko. Pero itong mga energy na ito, hindi talaga siya nauubos. Kahit papapasa pa to sa kanak-anakan hanggang kaapo-apuhan, hindi talaga siya mauubos ang energy. Yan ang tinatawag ang love ni Abayaw, hindi nawawala. Reminder niya sa atin. Maraming salamat po. Thank you po.